Okay, nandito na naman po tayo. Mag-update na naman po tayo. Ano na naman ba ang meron? Malamang dito sa ating ipinapakitang larawan, baka umiyak na naman yung mga taga-kabila. Alam nyo naman sila, kahit ipinapakita na yung mga ebidensya, matitigas pa rin ang ulo. Wala naman tayong magagawa dyan dahil tayo, lumalaban tayo o dumidepensa tayo para sa ating mahal na Pilipinas. Kasi gusto po natin ang mga namumuno sa Pilipinas ay tapat na naglilingkod. Sila, alam na nga nilang palpak, walang lumilipad na eroplano, pero nakikita nyo naman yung mga OFW natin, di ba, na ililikas ng mga taga-ibang bansa. Pero BBM pa rin yung mga tanga-tangang taga-kabila. Wala tayong magagawa, ganun sila eh. Di ba? Hindi naman namin sila masisisi, pero pag sinabi naming anga-anga kayo, huwag kayong iiyak. Kahit kayo, pwede nyo naman din kaming sabihin na anga-anga kami, ako, tanggap ko. Kung bang anga-anga ang pagiging Maka Duterte, walang problema. No, mas masakit kasi ang katotohanan kapag sinabi mong anga-anga ka, kasi nga BBM ka pa rin eh. Ito, nilamig na si BBM sa ratings nila. Ngayon, syempre may ipi-play muna tayo mga kaibigan. Ito in-upload ito ng Pinoy Showbiz. Hontiveros na iyak ng tanungin kung ano ang nakikita nito sa Pilipinas sa mga susunod na panahon. Wow! Hontiveros. Mula nung nakita ko si Hontiveros at nakilala ko siya bilang namumuno ng kung ano-anong pinamumunuan, wala man lang nag-trending na nabalitaan ko na si Hontiveros ay nakagawa ng magagandang bagay habang siya ay nakaupo. Diba? Kayo, may nakita na kayo? Ang nakita lang natin, mangga. Mangga gamit, sabi ni BP Sara. Diba? Dati palang nanuyo yan kay BP Sara. Diba? Pakinggan muna natin si Hontiveros. Okay, anong meron, Hontiveros? Ba't parang mangyak-ngyak ka? At alam nyo, hindi ako basta-basta naniniwala sa mga nagsasalitang kunwari mahinahon. Kasi kung sino pa yung mukhang nagbabait-baitan yung boses, yun pa yung hindi mo pagkakatiwalaan. Para sa akin lang naman yun. Okay, play ho natin. Ang sagot nyo, di pa nga nating makitang klaro eh. Pero ang alam ko lang, kailangan hawak kamay tayo, walang bibitaw. Dalhin natin ang bayan natin sa alam nating mas tama at magandang direksyon. Huwag tayong maliligaw na. Huwag tayong mang-iwan ng kapwa-tao. Huwag tayong mang-iwan ng kapwa Pilipino. Wow! Kaya natin yan. Yung sinasabi nilang middle income country, sinasabi ngayon ng Canadian Prime Minister, middle powers, pwedeng tayo kasama doon. Isa tayo doon. I mean, don't we want that? I want that. We want that. Alam niyo, ang masasabi ko dyan, ang tagal nyo nang nakaupo sa mga posisyon sa gobyerno. Wala man lang kaming nabalitaan na may ginawa kayong mga magagandang bagay. Kay Hontiveros, ang mga nababalitaan ko lang na inaakusahan siya, pinakamatindi yung PhilHealth. Di ba? May korupsyon, di umano. May mga akusasyon na ganun. Imbis na makarinig kami ng Hontiveros umaksyon sa kahirapan, nagbigay ng programa sa mga trabaho. Wow! Pwede. Di ba? Pero walang ganun eh. Drama-drama na naman kayo eh. No hate sa personal, hindi naman natin kilala yung mga yan sa personal. Pero pagdating sa politika, may matuto tayong manaliksik. Tignan natin kung may nagagawa. Huwag tayong maniniwala sa mga sabi-sabi lang. Duterte may mga nagawa na. At may magagawa pa. Saksi ako kasi nakita ko ang Davao City. Kayo, hindi nyo pa ba nakikita o nagbubulag-bulagan lang kayo? Maganda ang Davao City. Sinisiraan lang po nila. Okay? Ito pa mga kapatid, nagte-trending din to eh, no? Sabi ni Kuya Park, sana batukan nyo din yung mga politiko na magnanakaw, yung mga congressman, hindi may hirap lang kaya ninyong ganyanin, mga sir. Hindi ko nilalahat ng pulis ha, pero yung mga ganitong pulis, hindi ka respeto. Unahin muna natin ba't siya binatukan.
No, kung ano man ang kanyang kasalanan, dapat niyang panagutan. Kung ayan malala yung ginawa, para sa akin okay lang. Sige, batukan mo, masama 'di ba? Pero wag ho sana kayong mamimili lamang ng kakayanin yung batukan. Batukan nyo rin yung mga bilyones ang ninanakaw, yung mga ganun. Yung mga nag-a-addict talaga. Yung mga, uy, magpa-hair follicle test ka. Pak! Yung mga ganun, di ba? Hindi lang yung kaya nyo kaya nababatok-batukan nyo Minsan napapansin ho natin, kapag may kaso yung ganito, may kaso si ganito, yung mga nagnanakaw. 'Di ba? Ini-escortan pa nila, nilalagyan pa nila ng mga bulletproof. Pansin nyo, no? Mga bilyon ng mga ninakaw o pork barrel. Kitang-kita nyo, no? Pero pag yung mga ordinary lang na ganyan, pak! Batuk-batukan lang. So, dito, sa atin, paano nyo nasasabing patas ang batas? Kung hindi ko ini-hate love ko yan mga kapulisan natin. Pero sana minsan pangarap kong makakita na mga bilyones, trilyones, yung malalaki yung mga ninanakaw nila tapos babatukan ng ganyan, no? Magnanakaw ka, ninakaw mo yung pera ng taong bayan. 'Di ba? Gusto nyo rin ng ganyan, 'di ba? O mag-like na kayo. Pa-like lang po mga kapatid, papindot ng like dyan. Kung gusto nyo ng mga ganitong usapin, makikiusyoso po tayo. Tapos ito mga kapatid, may nabasa ako kay Cathy Binag. Ano kayang ibig niyang sabihin dito, no? And the countdown begin. 3, 6, 9. Ano kaya yun, no? Kayo ba, mga kapatid, pa-comment nga, ano kayang ibig sabihin ni Ma'am Cathy Binag dito, no? Dun sa, ano na yan? Anong countdown yan, ma'am? Bakit? Pataas, sabi ng gano'n. Ano kaya yan? Exciting naman. Hindi ba 50-50? Maraming nag-aabang sa 50-50, no? Kung ano bang mangyayari doon sa nakaupo. Kung ano ba, may cancer na ba? Yung mga ganun. Yung mga nakaupo dyan sa kalsada, di ba, no? Ay naman, tingnan natin lang. Baka kung ano, makiusyoso tayo. Ito ba ang rason kung bakit sarado ang palasyo? Oo. Nagsasara ang palasyo, yung may mga maraming, ano tawag doon, hinaharang-harang ba yun, no? Sugi na ba, Ma'am Cathy? Yung nasa Malacanang? Sino doon? Anong klaseng, ano yun? Stage 3, stage 6, 9? Kayo, sino po ba? Tama, 12 Marine, sunod na lalabas, 369. Oh. Ano kaya mga pinagsasabi nila dito, mga? No, kayo, comment po kayo, mga kapatid. Sana good news ito, no? Para sa pagbabago po sa ating Pilipinas. Eto pa, parang nabulabog ata sila dito sa Kuditami, no? Tinanong ko yan yung kudita na yan kung ano ba yung nangyari na yan. Kuditami or basahin po natin. Sabi, ganito lang yan para mas maayos. Si Gilberto Teodoro, Defense Secretary, sinasabi niya na may mga retired military officer na, mga retired na nagsasabing may third force daw na nagpaplanong mag-kudita laban sa gobyerno ni Ferdinand Marcos Jr. Okay? Pero ayon kay Teodoro, wala pa silang nakikitang ebidensya. Wala ring report na ganun talaga ang nangyari. Kaya ang challenge niya, kung totoo daw yung sinasabi nila, mag-file sila ng official complaint, affidavit, para maimbestigahan ng maayos. Sa kabila naman na side, si Romeo, Romeo Pokis ba yun? Isang retired general, siya yung nagsabi na may posibleng plano na tinatawag niyang kuditami. Parang attempt ng COP. COUP, nakalagay dito. Sa madaling salita, may akusasyon na may plano daw na kudita, pero yung gobyerno, wala kaming nakikitang proof. Sabi ng ganon, magpakita kayo kung meron. Kung magpakita agad yan, di patahimikin nyo, no? Ewan natin kung anong pwedeng mangyari dyan, di ba? At eto pa, saglit lang yan, ayusin natin. Sa madaling salita, may akusasyon na may plano daw sa kudita, pero yung gobyerno, wala kaming nakikitang proof. Parang ganito lang yan sa real life. May nagsabi na may plano silang gulo, sagot ng authority, kung totoo yan, ilabas nyo ang ebidensya.
Kayo, ano sa tingin nyo mga kapatid? Para sa akin, kung makakabuti sa Pilipinas, gumawa ng paraan, gumawa ng pagkakataon para sa ating bayan. Kasi ang makikinabang nito, hindi lang tayo, yung mga susunod na henerasyon. Kung pangit na tong pamumuno ng gobyerno natin, dapat nang palitan. Kung pangit, kung sa tingin nyo talagang maalat na, wala na. Kasi napaka-weak na, mamin. Yung mga kababayan natin, hindi man lang, 'di ba, mga OFW natin, galing sa ibang bansa, hindi man lang sinalubong ni PBBM. May important things daw. Hindi ba important ang mga OFW natin? Sobrang importante nila. Kaya pala tinawag na bayani yung mga yan kasi nga malaki ang nakukuha ng gobyerno dun sa remittance, no? Ganun pala yun. Kaya pala sinasabing bayani ang ating mga OFW. Palakpakan po natin. Palike ko ng ating video patungkol dyan. Siguro hanggang dito na lang muna tayo mga kapatid. Kachismis. Nako. Alam nyo, masasabi ko lang, pagpangit na ang panunungkulan ng ating Pangulo, kung ako sa kanya, bumitaw na, bumaba na. Kaso, sabi nga sa kanta ni Glock 9, no, yung upuan, maraming naguunahan dyan sa pwesto na yan. Kasi nga siguro, eto, namumulat na tayo ngayon, malaking pera ang nandiyan dyan sa taas. Nakokontrol nila yung mga iba't ibang department sa ating gobyerno. Kaya ngayon, hindi natin alam kung sino ang ating magiging kakampi. Pero mga kapatid, may pag-asa pa tayo. Buti sana kung wala ng Duterte. Kung walang Duterte, wala tayong nakilalang Duterte o yung mga kaalyado ng Duterte na sa tingin nating maayos. Kung wala tayong nakikilalang mga ganyan ngayon, tanggapin na natin na ito talaga ang Pilipinas. Wala na tayong magagawa. Kurakot na ang Pilipinas. Pero may mga Duterte pa, may mga kaalyado pang matitino, may mga magagaling pa. Huwag natin sayangin itong pagkakataon na to. Kaya ng presidenteng Duterte or mga mamumunong mga Duterte o kasama ng mga kaalyado, naniniwala akong kaya nilang walisin ang korupsyon. No? Ang Duterte kasi hindi yan yung mga magpapapicture, sumasakay sa mga ganire, tapos magpapapicture para lang makatipid, sasakay sa bus, pipicturan. Yung mga ganyan, sasakay sa jeep, tas bababa, magpapapicture, yung mga ganon. Hindi pa pogi ang mga Duterte. Kaya sila nakikilala dahil sa kanilang mga nagawa. Yung mga napatunayan sa Davao City at nung nagawa ng ating Tatay Digong nung panahon ng pandemic or yung naging termino niya, maganda, solid. Yung patunay na lang dyan, mataas po ang trust ratings ng ating mga Duterte. Hindi mapagkakailayan, hindi. Kaya ginugurgor ang mga Duterte ngayon kasi sobrang lakas ng mga Duterte. Ito ang mahal ng masang Pilipino, mga Duterte. Kaya nila ginaganyan. Hindi na nila inaatupag ang Pilipinas nating mahal. Nakatuon na lahat sila sa pagpapabagsak sa Duterte. Nakakaawang Pilipinas. Pero sana may mga Pilipino pa tayong maakay doon sa tamang direksyon. Pag may mga nagko-comment ng mga BBM, wala na tayong magagawa dyan. Mga mangmang yan. We'll be back again. Come on, now let's get down to business. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan.